Muli po pagbati ng isang magandang hapon sa bawat isa. And pardon the mask and my, baka po magpupunas ako ng ilong from time to time dahil nagra-runny nose ako since kahapon, But purihin ng Diyos dahil nandito pa rin para magawa ang tungkulin na iniatas ng Diyos ngayong hapon na ipahayag ang kanyang salita, Tayo ay nasa ikalawang linggo na ng Pebrero at sa darating na Biyernes ay Valentine's Day na. Again, ulitin ko, hindi natin pinagdiriwang yon, pero naalala ko na yan ang tema na ginamit ko nung nakaraang linggo dahil di naman kaila na marami ang ginagamit ang buwan ng Pebrero bilang tinatawag na month of love. And kung natatandaan natin, pagdating ng Pebrero, yun nga, lalo sa Valentine's Day, kanina lang nakita ko na yung mga kanya-kanyang post ng mga bulaklak. And it goes without saying na ito ay napakalaking negosyo. Nabanggit ko yan last week. Ang recall ko, 250 million roses for 2024. I don't know kung nabawasan na yan sa US dahil si Trump na presidente. But nevertheless, it just speaks of na kung paano binibigyan ng pagpapahalaga ang patungkol sa puso, sa pag-ibig. At ngayong buwan ay nais kong ibigyan ng mga mensahe patungkol sa pag-ibig na ating natutunan. Nung makabilang linggo ay sinabi ko nga na ang pag-ibig na nalalaman ng mundo ay hindi katulad ng pag-ibig na pinamalas sa atin ng Diyos. Nagsimula tayo sa unang mensahe na ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos ay dalisay at pinamamalas sa mga kapatiran. Hinangon natin yan sa unang aklat ng Juan, Kabanata 4, at doon nakita natin ang dalawang malinaw na katuruan na si Jesus ang naging simula ng pag-ibig na yan. At bukod pa dyan, ay yung pag-ibig na pinamalas sa ating ng Diyos ay dapat pinamamalas sa mga kapatiran or pinararamdam. At doon natin nakita kung gaano kaiba ito doon sa pag-ibig na alam ng mundo ngayon. Pag-ibig na napakaikli, pag-ibig na napakababaw, at hindi tumatagal o walang eternal value katulad ng pag-ibig na pinamalas sa atin ng Diyos. At ngayong hapon ay dadako naman tayo patungkol sa tapat at palaging sariwa ng pag-ibig. Ngunit ito ay makikita natin sa medyo kakaibang backdrop. Ito ay madilim na backdrop. Lalo na kung alam nyo na ang patungkol sa book ng Panaghoy, o mga Lamentations, napakadilim ng background na ito. Pero makikita natin kung paano nagningning ang pag-ibig ng Diyos doon sa kalagitnaan ni Jeremias. At dahil dyan, samahan nyo po ako sa aklat ng mga Panaghoy, Kabanata 3 or Lamentations, chapter 3, babasahin po natin ang mga talatang 19 hanggang 24, bagamat ang focus natin ay verses 22 to 23. Lamentations sa mga Panaghoy, 3:19. Sinasabi po dito, alalahanin mo ang aking paghihirap at ang aking kapaitan, ang katas ng mapait na halaman at ng apdo. Patuloy itong naaalala ng aking kaluluwa at inuyo ko sa loob ko. Ngunit ito'y naaalala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay iyong bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Ang aklat po ng Panaghoy ay alam naman natin ay sinulat ng propetang si Jeremias, isa sa mga tinuturing na major prophet ng Lumang Tipan. At alam din natin na ang tawag sa kanya ay the weeping prophet. Siya nga ay may nagbigay ng ganitong pabagat dahil na rin doon sa lalim, dahil doon sa sidhi ng damdamin, base doon sa sinulat niya dito sa mga Panaghoy. At bakit nga ba niya sinulat to?
di ba ito ay kasunod ng aklat ng Jeremias? Kung nabasa na natin ang aklat ng Jeremias, ay nakita natin kung paano ipinalasap ng Panginoon yung kanyang galit, ang kanyang poot doon sa mga taga-Huda especially. Ano? At doon, kasama doon si Jeremias, doon sa dumanas ng matinding parusa na yon. At hindi lamang sa pagbagsak ng Huda, gaya nga sinabi ko, siya na propeta na walang kasalanan or hindi guilty, in essence, ay matindi ang kanyang pinagdaanan. No? Dahil nga siya ay ibinigay niya ang mga paalala, ang mga bala doon sa mga hari, ngunit ano ang napala niya? Siya ay itinuring na traidor, siya ay inusig, at siya pa ay binagbantaang papatayin. At dito sa binasa nating talatang ito, itong talata 22 hanggang 23, ito ang itinuturing na rurok or climax ng buong aklat ng Lamentations. Ano? Merong 5 aklat ang Lamentations or ang pangapanaghoy, pero makikita natin dito sa ikatlong kabanata kung saan pinakita ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos. At may dagdag ko lang, kung nabasa nyo na nga ang buong aklat ng mga panaghoy, tunay nga nakakalungkot din ito. No? Makikita yung mga dinanas nilang parusa, yung katahimikan ng Diyos, yung mga kahihiyan na inaabot ng mga Huda. At ito ay tunay ngang napakabigat para doon sa kay propeta Jeremias. At alam natin, si Jeremias ay, kung may alam tayo sa background niya, maaga siyang naglingkod sa Panginoon. At the age of 17, siya na ay itinalaga sa ministeryo. At hindi nga siya nakapag-asawa. At many times, tinatanong niya, bakit kaya siguro gano'n nangyari sa buhay ko? At ngayon, nung siya na ay masigasig at matapat na sumunod sa mga utos ng Panginoon, by way of pagbibigay ng mga alalang yon, ang nakuha pa niya ay kabaliktaran ng kanyang inaasahan. Alam natin, yung kanyang pagpapropesiya ay mahabang panahon. Nagsimula yan sa panahon ni Haring Josiah na nag-i-institute na maraming reforms ng panahon na yon. Pagkatapos ng paghahari ni Manasa na sukdulan ang kasamaan na nangyari. Pero nung sinabi niya kay Haring Josiah, kahit pa marami kang ginagawang tamang bagay, ang puot ng Panginoon, ang nakatalaga na ay mararanasan nyo. At hindi katakataka dahil pagkatapos naman ni Haring Josiah, ay yung mga sumunod sa kanya, mga anak niya, si Haring Jehoiakim, si Jehoiakim, hanggang sa huling hari, si Zedekiah, ay puro kabuktutan ang nangyari sa Huda. At kaya nga nung taong 587 BC, doon na nahulog ang templo ng Jerusalem sa kamay ng mga Babylonia. At mapapansin natin dito sa aklat din ng mga panaghoy ay kadalasan may pagbabago ang tema. Doon sa first 2 talagang nakakalungkot, pero pagdating doon sa chapter 2, dito sa ikatlong kabanata, makikita natin kung paano bago-bago na ang tema ni Jeremias sa pagkilala sa Diyos. Nakikita kung saan ang karanasan ng tila pagtanggi ng Panginoon o pagtatahimik, pupunta siya ngayon sa pagpupugay at pagtitiwala sa Panginoon. At ito ay natutunan niya. Alam natin, si Jeremias bilang propeta ay sanay bihasa sa kasulatan. Kaya doon sa hinango niya, doon sa awit 22 or Psalm 22, kung saan nakita niya kung paano si Haring David na nagkasala din, na nung siya ay nananalangin sa Panginoon, siya ay itinawid ng Diyos. At dahil nga dito, sa mga katuroang ito, nakita natin kung paano si Jeremias na nagdurusa, tumatangis para sa Huda, ay merong malinaw na mensahe tayo pwedeng hanguin dito. At ito ang mensahe na gustong ibigay sa inyo ngayong hapon. Ang hindi nagbabagong pag-ibig at dakilang kahabagan ng Diyos ay tanglaw ng pag-asa sa gitna ng madilim na poot at katahimikan. God's unchanging love and great mercies provide the flicker of hope in the midst of dark wrath and silence.
Ulitin ko, ang hindi nagbabagong pag-ibig at dakilang kahabagan ng Diyos ay tanglaw ng pag-asa sa gitna ng madilim na poot at katahimikan. Ang dalisay at tapat na pag-ibig ng Diyos ay malimit nating makikita na ipinamamalas niya sa pamamagitan ng kanyang habag sa mga tao. Yan ang malinaw na sinabi ni Jeremias sa aklat na ito. Bagamat ito ay hindi lamang nakakonfine dito sa mga panaghoy. Maraming passages sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan na makikita natin na the love of God is best exemplified doon sa kanyang grace and mercy. Normally, ang grace and mercy, they are being used interchangeably. But basically, they have a lot na pagkakapareho. At dito nga, makikita natin kung paano idinetalya ng propeta ang tagpo o sitwasyon ng bayan ng Huda kasama ang mga nasakop ng mga tao na nasa exile doon sa Babylonia. Ito ay napakabigat at napakadilim na sitwasyon para sa propetang ito at sa tingin at pakiramdam niya ay tila kinalimutan sila ng tuluyan ng Diyos. Wala na siyang makitang maasahan, lalong-lalo na sa mga kasamahan niya na sa gitna ng masidhing pagmamalasakit niya ay tinuring pa siyang traidor. Hindi natin masisisi rin yung mga kasama niya kasi nung pinoprophesy niya, nababagsak ang Huda sa Babylon at nangyari, kung nabasa natin ang Jeremias, inalagaan pa nga siya ni Haring Nebuchadnezzar. Pero mali naman ang pagkaintindi ni Nebuchadnezzar doon. Akala nga niya, kinakapihan sila. But that was for the faithful dispense nung ibinigay ng Diyos kay Jeremias. At dito, makikita natin kung ano ang naging attitude ni Jeremias dito sa kalagitnaan na to, sa matinding inabot niya sa kanyang mga kababayan at sa parusa na ginawad ng Diyos. At dito, may dalawang katuruan o lessons tayo na pwedeng hanguin. Una, may pag-ako ng kasalanan at pagtanggap ng nararapat na kaparusahan. Admission of guilt and acceptance of corresponding punishment. Pangalawa, umaasa sa pagtatawid ng Diyos dahil sa napatunayan niyang katapatan. Hopeful of God's deliverance due to His proven faithfulness. Ulitin ko, umaasa sa pagtatawid ng Diyos dahil sa napatunayan niyang katapatan. Doon sa unang katuruan o lesson, may pag-ako ng kasalanan at pagtanggap ng nararapat na kaparusahan sa hinahaba-haba ng salaysay ng propeta simula pa lamang sa unang talata ng mga panaghoy. Napakalinaw na sobrang miserable ang kanilang kalagayan. Ditong kanilang bayan ng Huda, dahil nga sa kamay ng Babylonia, nakaaway nila, sila nahulog. Ngunit malinaw din na dapat parusahan o karapat-dapat parusahan ng Diyos ang kanilang bayan. Sa gitna ng paulit-ulit ng paalala, wala pa rin silang ginagawa. Binabaliwala nila ang paalala ng propeta. At dahil nga dito, hindi lamang ang Huda ang dumanas, pati siya nadamay. So, dito, napakahirap tanggapin ito para sa kanya. Malinaw naman na siya ay obedient o sumusunod sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga pagpapaalalang ito, ngunit ito pa ang napala niya. Pakiramdam niya, pinaparusahan siya ng Diyos at pinaparusahan pa siya nung kanyang mga kasama. Maganda man ang naging layunin niya ay hindi siya pinakinggan ng tao. Bagkus, binansag ba siyang traidor? Yan ang makikita nga, dun sa Jeremias 25, kung saan yung mga huwad na propeta, ang mga pare, pinagkanuno siya kay Haring Jehoiakim, dapat siyang ipapatay dahil siya ay isang kaaway. Kung tutuusin ay may malakas na kaso sa Jeremias para magrebelde sa harap ng Diyos. Dahil wala naman talaga siyang kasalanan Doon nga sa verse 19, inalarawan niya kung gaano kapait ang kanyang sitwasyon at hirap ng kanyang naranasan na sa tingin niya hindi siya karapat-dapat. At tingnan natin dito sa aklat ng mga panaghoy, dahil sa dalawang anggulo, ang sabi nga ng mga theologians, sa mga scholars,
Ang panaghoy na ito ay ginawa ni Jeremias unang-una sa individual na perspektibo. Yun sa kanyang pananaw dahil nagdudusa siya. At ang pangalawa, or mas mahalaga, ay para sa kanyang bayan ng Huda. So dito natin makikita, hindi siya makasarili. Inamin niya na bagamat ako'y nagdudusa, ngunit mas mabigat ang kalooban ko dahil ang aking bayang Huda na alam niya na itinangi na ng Diyos na kung saan ang templo ng Jerusalem ay tinayo ni Solomon, ngayon ay wala na. Malaking kahihiyan para sa kanya yon, at hindi lang sa kanya, sa kanyang bayan, at lalong-lalo na sa pangalan ng Diyos. At naniniwala siya na na-realize niya na hindi dapat siya exempted. So, malinaw na pinapakita rito na ang pagtanggap bilang kasama sa mga nagkasalang anak ng Diyos ay nagbubunsod ng pakikiisa sa kapatiran at pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Acceptance as part of God's sinful people leads to solidarity with brethren and submission to the Lord's will. Ang pagtanggap bilang kasama sa mga nagkasalang anak ng Diyos ay nagbubunsod ng pakikiisa sa kapatiran at pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Yan ang halimbawang pinakita ni Jeremias. Sabi ko nga, pwede na siyang makipagbuno sa Panginoon eh. Pwede siyang magrebelde. Ba't mo ako paparusahan? Wala naman akong kasalanan. Di ba? Ngunit, gaya na sinabi niya doon sa verses 17-18, kahit nasa sukdulan siya, ginamit ng larawan doon yung kapaitan. At kung babasahin ko lang, ito ang sinabi niya, ito yung the lowest point of his life, ang aking kaluluwa ay inilayo sa kapayapaan, nalimutan ko na kung ano ang kaligayahan, kaya't aking sinabi, wala na ang aking kaluwalhatian at ang aking pag-asa sa Panginoon. Yan ang pinakamiserableng pwedeng mangyari sa isang tao. Ang talikuran ng Diyos, mawala ang presensya ng Diyos. Di ba? Yan ang tinuro na sa atin na maraming beses, na yung mga gustong maging mananampalataya, bakit? Ayaw lamang pumunta sa impyerno. Akala nila yun ang pinakamasahol, pero nung sinabi, ang pinakamasahol ay mawala sa iyo ang presensya ng Diyos. At ito ang damang-dama ni Jeremias nung pagkakataong yon. Ngunit, hindi siya rito nanahan. Hindi siya rito nagdwell. Kung dito siya nagtigil, ay maaaring mauwi ito sa iba't ibang mga bagay. Gaya nga na sinabi ko, lalaban siya sa Diyos, gaya ng ginagawa ng mga Israelita, gaya ng kanilang mga lider. Matinding panlulumo o depresyon ang pwede rin mangyari, lalong-lalo na sa karamihan, dahil sa pag-aakalang tinalikuran sila ng tuluyan ng Diyos. Nabasa natin yan. Kahit ano panalangin nila, kahit mayroong sabi natin partial repentance, walang response ang Panginoon. Napakahirap yan, kahit sa mga tulad natin. Subukan nating manalangin for generations at walang nangyayari. Ito ang malimit na nangyayari kahit sa maraming mananampalataya sa panahon natin ngayon. Sari-sari ang mga naglalabasang issue, maging ang mga medical na kondisyon, kung saan ang depresyon ang isa sa tumataas na kaso. Hindi natin sinasantabi na walang ang katotohanan na maaring may physical, may medical, may physiological underlyings kung bakit nagkakaroon ng depression ng isang tao. At pag sinabing depression, ito ay patungkol sa pag-iisip. Ngunit, kalimitan ay hindi nila nauunawaan o hindi nila inaamin na baka maaring yun ay sa kasalanan lamang nila. Yung nararanasan nila mga pagsubok. At yan nga yung nangyayari dun sa Huda. Alam na nila Alam na nila yung darating na parusa, napakalinaw na, paulit-ulit na, ngunit patuloy pa rin silang lumalaban, sumusuway. At ganoon din ang nangyayari maaari sa may nagkakaroon ng problema sa ating mga pag-iisip. Again, babalansin ko hindi natin sinasantabi ang maaring mga medical na dahilan. Ngunit, gaya ng mga nagsabing marami ng mga theologians,
ay nagsisimula yan sa pag-iisip ng tao dahil sa kasalanan. At yan nga, ang mga maaring nangyayari sa mga karamihan ngayon. At sa halip na bumaling sa katotohanan ng Diyos, ng kanyang dakilang pag-ibig, babaling sila sa mga mabababaw na inaalok ng mundo. Kaya ano nangyayari? Band-aid relief. At pag nawala na yung band-aid relief na yon, babalik na naman sa kasalanan. Yan ang alam natin, kasaysayan ng mga Israelita, the cyclical pattern of sinning dahil tinatatwa nila ang Diyos. Gaya na nabanggit ko, ito ay, lalo yung mga depression, nagsisimula yan sa pag-iisip. Ngunit kahit sa ating mga kalusugan, or sa mga relasyon natin, lalong-lalo na sa loob ng iglesia. Kaya nga, di ba nakita natin kung paano, bagamat hindi iglesia, yung Huda, pero parang representation siya ng isang iglesia dahil yun ay bayan ng Diyos eh. Sa iglesia, mayroong mga miyembro ang tila manhid sa pinagdadaanan ng ilang kapatiran at sila ay nagiging mapanghusga sa pag-aakalang bunga yon ng kasalanan ng kapatid na yon. Sa halip na dumamay at makiisa sa mga kapatiran, ay humihiwalay at tila wala ng pakailam. Hindi ba yan ang ginawa ng mga kaibigan ni Job? Nung siya ay dumanas ng matinding trahedya, tinuya pa siya, sinisi pa siya, pero hindi naging ganan ang diwa ni Jeremias. Nakaisa siya, tumangi siya, nanaghoy siya, at dito ay sinulat niya ang kanyang mga saloobin dahil sa pagdurusang dinadanas niya. Sa isang digmaan, lalo na sa mga pagitan ng bansa, pag nagapi ang isang bansa at sila ay naging captive or prisoners, at ikaw halimbawa isang sundalo or kung ano man role mo, medic ka, army ka, or on the field ka, pag nahuli ka na, hindi mo pwedeng sabihin na konti lang naman ang aking ang role ko eh. In fact, medic ako, maganda nga eh. 'Di ba? At kung pagdurusahan yung iba, paparusahan, hindi mo pwedeng sabihin na sila lang kasi sila yung nakikipagbarilan. Ako, hindi, gumagamot lang ako. Hindi, kasama ka ng grupong yon. Makikiisa ka, dadamay ka sa kanila, makikiisa ka sa hirap na dinaranas nila. Ganan ang ginawa ni Jeremias. Hindi niya tinangi ang sarili niya kahit may karapatan siya. Kaya itong hamon ko sa inyo mga kapatid. Bilang kabilang ng isang iglesia, tandaan natin, isang katawan tayo. Di ba? Napag-aralan lang natin yan na marami ng mensahe na ipinahayag sa pulpitong ito. Ito hamon ko sa inyo. Tuparin mo ang iyong tungkulin kabilang ng mga kapatiran na dumadamay at dumudulog sa panalangin ng pagtatawid ng Panginoon sa iglesia. Fulfill your duty among the brethren that sympathizes and prays for the Lord's deliverance of the church. Pag sinabi kong church, kung iglesia, ang bawat miyembro. Ulitin ko, tuparin mo ang iyong tungkulin kabilang ang mga kapatiran na dumadamay at dumudulog sa pananalangin ng pagtatawid ng Panginoon sa iglesia. Yan ang nakita natin. Tumatangis siya, pero hindi siya tumigil na manalangin sa Diyos. Panginoon, bakit? Oo, nagkasala, pero bakit ka nananahimik? Bakit mo kami parang tinalikuran? Hindi lang sarili niya, kanyang pinapanalangin, kundi dala niya ang buong iglesia. Kaya kahit, at ito dapat ang meron ng puso ng bawat isa sa atin. Dahil isa ito sa pamamaraan ng pagpapahayag natin, ng pag-ibig na ipinamahalas sa atin ng Diyos. Hindi mo pwedeng maipamahalas ang pag-ibig na yan sa simpleng pananalita lamang. At hindi mo kailangan ipakita yan very evidently. Sa simpleng pananalangin, kinaluluguran ng Diyos yan. At makikinig siya. Masanay na tayo na huwag unahin ang sariling kapakanan.
Dahil yon ang bibigay ng kaluguran sa mga kapatiran, lalo na sa pangalan ng Diyos. Kaya kahit sa gitna man ng madilim na sitwasyon, lalo na ng matinding pagsubok, ay maaari nating makita ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang naging malinaw kay Jeremias. At kaya nga doon sa pangalawang lesson natin, na umaasa sa pagtatawid ng Diyos, dahil sa napatunayan niyang katapatan, ay nabanggit ko nga kanina, itong verses 22 to 23, ang pinaka-climax ng aklat na ito ng mga panaghoy. Dito natin makikita na ang pagbibiglang iba ng tono ni Jeremias. Imagine, all complaints, nung sinabi niya, parang wala na ang Diyos. Ngunit napunta sa pagtatiwala nung banggitin niya o bigkasin niya ang verses 22 na nagpapakitang hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos at ng kanyang dakilang katapatan at habag. Napakalinaw. Yan ang maaring isa sa pinakamagandang talata na maari nating mabasa. Dito binalikan at inalala ng propeta ang pangako at ginawa ng Diyos simula pa man nung itawid ang mga Israelita sa pagkaalipin mula sa Ehipto. Nakita na niya. May pruweba na siya. So bakit pa siya magdududa? Diba? Tingnan lang natin yung mga ginamit na to doon sa talata 22, yung tapat na pag-ibig. Ano bang sinasabi dito? Paano nagkaroon ng ganitong pananaw? Ang propeta, ito ay kinuha niya sa Psalm 36 verse 5. Anong sinabi doon? Ang iyong tapat na pag-ibig, o Panginoon, ay abot hanggang kalangitan, hanggang sa mga ulap ang iyong katapatan. So, dito nakikita ang maraming mabuting ginawa na ng Diyos. Malinaw yan. Alam natin, gaya nga sinabi ko, propeta, si Jeremias, at siya ay bihasa sa banal na kasulatan at binabalikan niya kung ano na yung ginawa ng Diyos at ano pa yung mga gagawin. At yan din ang natutunan natin. Kung natatandaan nyo nung tinalakay natin ng mga spiritual blessings, doon sa Efeso 1, talata 4 hanggang 5, anong sinabi doon? English, babasahin ko na lang sa English. In love, He predestines us for adoptions as sons to Himself. Ibig sabihin, yung pag-ibig ngayon, bago pa tayo nilikha, nandun na sa eternity past, at sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, sa pagtutupad nun, ay nandun din sa eternity. Di ba nakakamangha? Yun ang pinanghahawakan ng propeta. At sinabi na rin, doon sa talata 22, ang hindi natatapos na habag, yung mercies na lagi natin narinig. Ito nga ang sabi ng mga theologian, ang tipan ng debosyon ng Diyos ay palaging kaakibat ng kanyang habag na nagpapatunay sa kanyang malalim na damdamin. The unsearchable richness ng mercies ng habag ng Panginoon ay pinapahayag niya. Hindi tayo natutupok o nauupos dahil hindi nauubos ang habag na ito. Ang galit ng Diyos sa kanyang mga tao ay magwawakas dahil ang kanyang habag ay hindi matatapos. Yan din ang sinabi ng propeta ni Jeremias dun sa chapter 4, verse 22. Alam na alam niya. So, right in his mind, he knows that God exists sa gitna ng madilim na sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. At mabanggit ko lang, pwede niyo puntahan din later sa Hosea 11, verse 8. At ito maganda. No? Yung sa verse 23, sariwa tuwing umaga. Pag tinignan nyo, there's the irony. Diba? Unchangeable yung pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbabago. Eh di pag hindi nagbabago, ibig sabihin nun, luma. Diba? But sariwa tuwing umaga. It remains fresh. Dahil galing sa Diyos. Diyos lang ang pwedeng magbigay niyan. The irony, di ba? Unchanging,
constant love, yet remains fresh. And it's only because God can do it. Yan ang sinabi ni Moises dun sa Psalm 90 verse 14. Ano sabi niya? Busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Malinaw. Moises, the great prophet, says very clearly. At dito, isang napakaganda pang description ng sinabi ni Jeremias sa verse 23 pa rin, dakila ang iyong katapatan. Great is your faithfulness. Ang hindi matatawarang pagiging maaasahan ng Diyos ay ginagawa siyang karapat-dapat sa pananampalataya. Yan yung object of faith. Diba? Pag sinabi yung faith, it's external. Kaya pag may nagsasabing nananampalataya ako, sarili kong pananampalataya, delikado yon. Pero alam natin, there is always the object of faith at walang iba kundi si Kristo. Yeah, alam din yan ni Jeremias. Sabi nga sa Habakkuk 2:4, masdan mo ang palalo. Hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Nandun ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At banggitin ko lang, kunting very slight exegesis, itong faithfulness na ito ay nagmula sa Hebrew word na emuna. Sabi ng mga Bible scholars, that emuna is very well related or connected to the word amen. And alam na natin pag sinabing amen, it's with certainty, it's with firmness. Why? Dahil galing sa Diyos. So yun, nandun yung dakila ang katapatan ng Panginoon, nandun ang sariwa ang pag-ibig niya tuwing umaga, ang hindi natatapos na habag, at ang tapat na pag-ibig. Napakaganda. At sinundan pa ni Jeremias, ang certainty na mangyayari yung pagtatawid ng Diyos dahil alam niya, hindi niya itatakwil ang kanyang bayan sa verses 31 to 33. Pag binasa nyo, nasa chapter 3 din yan. Pero basahin ko na to bago ko pumunta doon sa point ko. Ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman kahit na siya ay nagdudulot ng kalungkutan. Siya ay magkakaroon ng kahabagan ayon sa kasaganaan ng kanyang tapat na pag-ibig, sapagkat hindi niya kusang loob na dalamhatiin o pighati ang mga anak ng tao. And this came from the words of God. Diyan nabubusog ang isipan ni Jeremias. Kaya sa gitna na napakadilim na kanya pinagdaraanan, ang kanyang pananaw ay biglang bumaling sa katapatan ng Diyos. Kaya niya binanggit ito. So, anong malinaw na mensahe nito? Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay namamalas sa kanyang hindi nauupos na habag at katapatan sa mga dumadaan ng masidhing pagsubok. God's great love is seen through His unfailing compassion and faithfulness to those who go through great trials. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay namamalas sa kanyang hindi nauupos na habag at katapatan sa mga dumadaan ng masidhing pagsubok. Ito ang malinaw na naranasan ni Propeta Jeremias. Malinaw sa kanyang diwa, kaya lumabas sa kanyang bibig ang mga salita at pangako ng Diyos. Yan ang pangako sa atin, di ba? Kaya pinadala ang Panginoong Hesukristo. Kung noon sila, meron pa lang silang Old Testament, sa atin dumating na ang Diyos, nagkatawang tao na. At may pangakong babalik. Mabuti lahat ang naisin ng Diyos. Alam ni Jeremias yan. Alam natin yan. Alam niya ng kanyang mga hinirang. Anong sabi ng Panginoon? Sa Isaiah 46:10, ang layunin ko ay maitatag
at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. In English, mas madaling intindihin, my counsel shall stand, I will accomplish all my purpose. Kamusta ang sitwasyon natin, mga kapatid? Paano natin siniseryoso ang mga katuruang ito? One way or another, may mga pinagdadaanan tayo. Mabigat, magaan, pero ano ang nagiging attitude natin? Siguro baka yung iba sabihin, normal lang yan na may trials. Maaaring ang iba ay may mabigat na kasalanan na hindi pa naisusukot sa Panginoon. At naging manhid na sila gaya ng mga taga-Huda. Ngunit tunay na hindi madaling dumaan sa pagsubok. Nakita natin yan kay Elijah. Sa gitna ng gusto niyang labanan ng idolatry doon, gaya ni Jeremias, siya ay tapat, but dumating siya sa punto na sabi niya sa Diyos, kunin mo na ako, Panginoon. Nakakapagod. Ngunit sa narinig natin mga katotohanan ito, may pagdududa pa ba tayo sa pangalan at kadakilaan ng kanyang pag-ibig? Marami tayong sinetas ng mga talata. At napakarami pa, hindi natin kayang ubusin ang banal na kasulatan. Kita natin how trustworthy ang Panginoon. Yan ang pinanghahawakan ni Jeremias. Nagamit ko na ang ehemplong to one time regarding trusted brands. Meron tayo mga kanya-kanyang gamit. Sasakyan, appliances, damit. Siyempre, mga phone. Mag-zero in na lang tayo sa iPhone at Samsung. Normally, yung mga yan, maglalabas sa mga bagong model, magbibigay ng mga privileges ng perks, at malimit, may mga requirement yan. At normally, yung mga requirement, isang kailangan meron, kailangan may pera ka. Sa ibang mga bagay, minsan kailangan may position ka. Para ma-enjoy mo yung mga pribilehiyong yan. But can you see the stark contrast between this, the worldly offers, and God? Ibinigay ng Diyos yung kanyang alok na kaligtasan na walang hinihiling. Hindi kailangan mayaman ka, hindi kailangan may position ka. Nothing. All you have to do is repent and turn to me. At yun, we are not talking about brand. Hindi brand na pinag-uusapan natin dito. Ito ay Diyos. Ngunit sa mundo, tila malakas ang brand. Pero wala nang duda sa katatagan ng Diyos, sa reliability niya. Kaya ang hamon ko sa inyo ay ito, manalig ka sa hindi pagpapabaya ng Diyos sa iyo sa mga pagsubok bilang patunay na kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig. Trust that God will not let you go through trials undelivered as proof of His unchanging and unfailing love. Manalig ka sa hindi pagpapabaya ng Diyos sa iyo sa mga pagsubok bilang patunay ng kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig. Yan ang pinanghawakan ni Jeremias. Diba? From the deliverance from Egypt. And now, even in dark times, tinandyan niya, ano ba sinabi ng aking Panginoon? Karapat-dapat tayong magdusa, ngunit patuloy pa din tayong inaaruga ng Diyos at pinamamalas ang kanyang hindi nauupos na habag bunga ng kanyang dakilang pag-ibig. Ito ay totoo sa mga mananampalataya at gayon din man sa mga hindi pa kumikilala kay Kristo. Kung buhay ka pa at nakikinabang ka sa mga pagpapalang tinatamasa mo ngayon, naway huwag ka lang sana dyan tumigil. Nakita na natin. Yung mga makasalanan, karapat-dapat tumanggap ng mga kaparusahan, ngunit may plano pa ang Diyos. Hindi pa siya tapos doon. Kanyang lilipunin muli ang kanyang mga tao, ang kanyang mga nilikha
para sa kalwalhatian ng kanyang para sa ng kanyang pangalan. So, yan ang nakita natin sa buhay ni Jeremias. Nawa maging malinaw to sa ating lahat at doon sa mga tumatanggi pa kay Kristo. Wala kayong pag-asa. Wala kayong kapag-asa. Hindi lang kahihiyan, pero sabi ni Jeremias, napakahirap nang wala na ang presensya ng Diyos. Malimit natin narinig ang ehemplo kay Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Hindi siya naging Prince of Preachers for nothing. Ano? Pero kung titignan natin, hindi ganun kahaba naging buhay niya. 57 years old lang. At doon sa 57 years old na yon, maraming siyang hinarap na hamon. Ano? At si Spurgeon, alam niyo bang may gout siya? No? At tuwing may gout, at the age of 33, may tama na siyang gout. At siya ay sinasabihan lagi ng doktor niya, magpahinga ka na. At pag siya kailangan magpahinga, doon siya pumupunta doon sa Menton, a city south of France. No? Pero sa halip na magpahinga si Spurgeon, alam natin na siya ay napakasipag. Alam natin siya ay na-involved sa maraming controversies, positive controversies by way of fighting for the truth. Diba? Yung mga baptismal regeneration, yung downgrade controversy, at umalis siya sa Baptist Union, pero nung nandun siya, pinupuntahan siya at niyayakag siya pabalik. At dinami-dami nga ng mga preaching niya. Meron lang akong gustong sipiin na isa, na pinahayag niya yung September 5, 1889 sa Metropolitan Tabernacle, na ang pamagat ng mensahe is The Security of Believers. May alternate title to, Sheep Who Shall Never Perish. At napakasimple na kanya sinabi, isang linya, Nothing binds me to my Lord like a strong belief in His changeless love. Walang nagbibigkis sa aking Panginoon, tulad ng matibay na paniniwala sa Kanyang hindi nagbabagong pag-ibig. Yan ang pinamalas ng Diyos kay Jeremias. Napakadilim ng kanyang pinagdaanan. Ngunit sa gitna niyon, nakuha niya na ibaling ang kanyang atensyon sa sariwang pag-ibig ng Diyos, sa dakilang habag, sa hindi naubos na habag, at sa kanyang katapatan. Nawa ito ang manalaytay sa ating mga isipan, mga kapatid, sa ating paghayo sa mundong ito. Madaling sabihin ang pag-ibig, ngunit kung nauunawaan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos, ay tunay na magpagpapasalamat tayo sa kadakalaan nito. Tayo ay aawit ng ating response hymn, tunay kang matapat, at dito nga kinakapture ang mensahe na ating narinig. Sabi nga doon sa 3 talata o stanza, kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay, lakas na iyo'y pag-asang sumisilang, ang lahat ng ito'y iyong bigay. Tunay kang matapat, araw-araw, aking namamalas. Ang iyong kabutihang walang kupas, tunay kang matapat sa paglingap. Sariwang pag-ibig, dalisay na pag-ibig, walang katapusang habag, at dakilang katapatan. Yan ang ating Diyos. Tayo po ay magsitayo at tumawid sa ating Panginoon ng himnong tunay kang matapat. O aming dakilang Diyos at banal na amang nasa langit, tunay ngang napakatapat mo, Panginoon. Dakila at dalisay ay iyong pag-ibig na patuloy mong pinamamalas sa aming mga makasalanan. Maraming salamat, O Panginoon, sa katotohanan ito na muli mong ipinarinig sa amin sa buhay ni Jeremias, kung saan sa gitna ng napakadilim na backdrop ng kaparusahan dahil sa mga kasalanang nagawa nila, Panginoon, ay nakikita ang pangako at katapatan ng iyong dalisay na pag-ibig. Salamat aming Diyos dahil ang pag-ibig na yan na patuloy mong pinamamalas sa amin, pag-ibig na tinatanggihan ng mundo ngayon, na tumitingin lamang sa mga material na bagay,
at sa pansamantalang aliw na ibinibigay sa kanila. Malaki ang kanilang nakakaligtaan o nalalampasan kung hindi nila matutunghayan ang dalisay na pag-ibig na ito na pinamalas nyo sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Nawa itong Panginoon ay maging malinaw sa amin, sa aming kalagitnaan, na kung tuwing oras na may makikita kaming dumaraan ng pagsubok, ay damayan namin, Panginoon, ipanalangin namin kung hindi namin kayang ipahayag ng harapan ng pag-ibig namin sa Kanya. Dahil naniniwala kami, Panginoon, nagsisimula ito sa tamang puso at yun ay sa pananalangin sa bawat isa sa aming iglesia. At kung anuman na mga kasalanan na patuloy na bumabagabag sa amin, Panginoon, naway isuko namin ito dahil nangako ka, Panginoon, na ikaw ang magtatanggal at maglilinis ito sa aming kalagitnaan. Nawa ang tunay na pag-ibig nito ang manalaytay sa amin, dumaan man kami sa napakapait na mga moments sa aming mga buhay, Panginoon, ngunit mananatiling tapat ang iyong habag, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Naway ito ay maging malinaw sa amin, naway magbabad kami sa mga katotohanan ito na sinasabi niyo sa inyong mga salita at tunay na hubugin ang aming mga diwa at may pamuhay namin ng tunay ang dakilang pag-ibig na ito. Muli po maraming salamat aming Diyos, naway napuri ka namin sa buong maghapon na ito, sa mga mensaheng narinig namin, sa mga katuroan, Panginoon, at tunay ang pangalan mo lamang ang mabigyan ng kapurihan at ng kalwaltian. At sa natitira pang gawain sa gabing ito, naway patuloy kang nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat ng ito ay tinataas po namin sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.